ngayong hapon mga kapatid, tayo po ay dadako sa atin pong series number 3 ng atin pong Unchanging Message to a Changing World. So yan po yung ating tatalakayin. At muli ko po kayong inaanyayahan para po sa ating pag-aaral, sa ating pong panambahan, sa ating buhay na Diyos. Buksan po ninyo ang inyong mga telebisyon, ang inyong pong mga cellphone, ang inyong pong mga gadgets, mga kapatid, upang tayo ay sama-sama na magbigay papuri sa Kanya at tayo ay maging kabahagi sa pamamagitan ng ating pag-like and share sa atin pong gawain, sa atin pong mga videos at sa atin pong ginagawa dito po sa ating iglesia. Purihin ang Diyos mga kapatid sapagkat napakabuti niya po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo papalaot sa atin pong pag-aaral, atin pong batiin ang ating mga minahal na mga kaibigan, mga kapatid po natin na patuloy na sumuporta, nakikiisa, sumusubaybay sa atin pong programa dito sa ating iglesia na hatid po sa inyo ng EBS Voice of Hope Music Ministry. Ang atin pong mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakatunghay sa atin pong gawain. Mabuhay po kayo at magandang hapon po sa inyo at advance happy Sabbath po sa inyong lahat. At ganoon din ang ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng daigdig, sa iba't ibang dako ng mundo na narating ng atin pong mga tinig. Magandang hapon po sa inyo at mabuhay po kayo. At tayo pong lahat ay nagkaisa, pinagbigkis tayo ng ating mahal na Diyos upang atin siyang parangalan, purihin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong hapon mga kapatid, tayo po ay nasa series number 3. Ito po ay ating tinuklas mula pa noong tayo ay nag-umpisa. So atin muling tunghayan ang atin pong pag-aaral at bago po tayo dadako sa atin pong talakayan, sa atin pong ginagawang series sa Unchanging Message to a Changing World, ay tayong lahat ay sama-sama muna tayong manalangin. Hingiin natin sa Panginoon ang karunungan, kaalaman, sapagkat hindi po natin sariling maabot ang mga kaalaman na ito kung hindi natin hihingiin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos Amang Banal, maraming salamat muli na kami ay inyong pinagkalooban ng magandang panahon at pagkakataon. At sa pagsalubong po namin sa araw ng Sabat, kami po'y inyong ingatan, pagpalain sa amin pong panambahan sa inyo. Dito po sa aming series number 3 ng Unchanging Message to a Changing World, bigyan po kami ng kaalaman, karunungan, na ito po ay nagmumula sa inyo. At hindi po kami magpapaliwanag ng amin pong sariling karunungan at kaalaman, kundi ang lahat ng ito ay nagmula po sa inyo. Pagpalain kaming lahat mula sa mga kaibigan, mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, ay inyo pong pagpalain at bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo ang kaunawaan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga paalaala at pagtugon po ninyo sa amin pong mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Series number 3 tayo mga kapatid. Ang ating pong pinag-uusapan, yung pinakita ng ating Panginoong Diyos doon kay Juan Revelador. At ang mga bagay na ito ay kanyang binigyan ng kahulugan. At ang kahulugan, ito yung ating tinutuklas. Ang mga simbolo na pinakita sa aklat ng Apokalipsis 6 ay lubos po nating mauunawaan sapagkat ito ay binigay ng Diyos para po sa ating lahat. O nakakadagdag tayo ng kaalaman. Ang kulay puti na kabayo, yun yung tatak, unang tatak na ipinakita kay Juan, ay kumakatawan ito sa iglesia na malinis, matuwid, ay walang kapintasan sa panahon ng mga apostol at sa panahon ng atin pong Panginoon. So, hindi natin makakalimutan sapagat binigay ng Diyos ang kaalamang iyan. Pangalawang kabayo, mga kapatid, na ipinakita sa Apokalipsis, ito yung kulay pula. Iglesia rin ito. Lahat ng atin pong tatalakayin, iglesia ng ating Panginoon yan. Kaso lang, nagkakaiba-iba siya ng kulay, hango yan
sa tunay na karanasan at kalagayan ng Iglesia ng Panginoon kung ano ang nangyari. Kaya ang pangalawang kabayo, yung kulay pula, ibig sabihin, maraming pag-uusig, persecution, maraming namatay. Kaya doon po natin mapapansin na ang kahulugan ng ipinakita kay Juan Revelador, ito po ay tunay at totoo. So atin pong muling buksan mga kapatid, ang atin pong pinag-aaralan. Alam natin na mula nang maupo ang mga emperador, pagkatapos ng buhay ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesus, magmula sa bilang na 100, patungo pataas, 200 hanggang 300, at hanggang 321, yung 321, doon po nagsimula ang pangunguna at pagbago ni Constantino sa mga batas ng Diyos sa kanyang iglesia. Alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Kasi hindi natin ito sariling kuro-kuro, kundi atin pong tinuklas doon sa kasaysayan kung totoo ba, kung ano ang nangyari doon po sa aklat ng Apokalipsis. Okay, dako tayo. Ang pangatlong kabayo, kapatid, na ipinakita kay Juan, ito yung kulay itim. Baka sabihin nyo, yung kulay itim, yan yung nagpe-persecute, yun yung umuusig. Hindi. Ang kabayo na pinakita kay Juan, doon sa mga tatak, 3 na yan, kaya series number 3 tayo, yan po ay mga iglesia. Kaso lang, nagkakaiba-iba ang kulay, hango yan kung ano ang nangyari sa iglesia ng Panginoon sa karanasan nila na ito ay hango sa tunay naman na kasaysayan sa ating pangbuong mundong kasaysayan. Kaya hindi po tayo maliligaw. Dito po mapapansin po natin, balikan lang natin yung mga bagay na ito. Dito tayo. Noong 321, March 7, dito tayo mga kapatid ha, sa kulay itim na pangatlong tatak na ipinakita ng Diyos kay Juan. Mamaya-maya lalabas yan dyan. O mas maganda kung uunahin natin yung kulay, yung mga kabayong yan. Ayan po siya kapatid. Yan. Dito, mapapansin natin na ang ikatlong kabayo na ipinakita kay Juan, yung kulay itim kapatid, mayroon din siyang description. Tingnan natin. Apokalipsis 6:8. Ang sabi po rito, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. Actually yan kapatid, itim yan, itim. Yung pangatlo yan. Ano na lang. Diyan po sa slides natin para hindi po tayo malito, hindi tayo maligaw. Pakilagay po noong Apokalipsis 6:7 at 8 para makita natin yung pangatlong tatak na ipinakita kay Juan Revelador na yung kabayo na kulay itim ay ipinakita sa kanya ng Diyos sapagkat ano ang nasa ilalim at pangyayari ng pagkakataon at taon na ito na ipinakita ng Diyos dito sa kanyang lingkod. 6 verse 7, 8, and 9. Alis mo natin. Inalis ng kordero ang pang-apat na silyo at narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, halika. Dahil muna tayo dito kapatid sa 6. Kasi nandyan kasi sa 5 and 6, yan. Yung pangatlong kabayo na pinakita. Sige pa. Baba pa. Yan. Atin siyang sundan para hindi na tayo malito doon sa una puti, yung pangalawa pula, yung pangatlo itim. Kasi
kung ano ang nangyari sa kasaysayan na ihango nila dyan, sapagkat yan ang tunay na kahulugan na ipinakita ng Diyos kay Juan, na yung mga kulay na yan, nakabase yan kung ano ang nangyari sa iglesia ng Diyos, na ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga makapangyarihan, na ito ay naging kurap mula sa puti, pula hanggang naging itim. 6 verse 5 ng aklat ng Apokalipsis. Inalis ng kordero ang pangatlong silyo. Ibig sabihin, pangatlong tatak. Ano ito? At narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim. Ang nakita ko ay may hawak na timbangan. Yung itim na kabayo, kapatid, may nakasakay. Ang nakasakay doon, may hawak na timbangan. Yung timbangan ba? Yung madalas ipakita rito, yung timbangan ng ginto. Ang ipinakita po dyan. Kung ano yung bigat dito, siya rin yung bigat dito, kailangan mag-balance yan. Yan ang tinatawag na timbangan. Sa talatang 6, ito ang pinahayag kay Juan. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal ng trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na arena lamang ang mabibili, ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Paano maunawaan natin yan, kapatid, kung hindi natin yan lalagyan ng mga history, pangyayari, yung ating ihahalo dyan, sapagkat yan ay ibinigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. Isa-isahin natin. Yun pong kabayong itim, ang ibig sabihin niyan, mayroon siyang dalang timbangan. At ang pangyayaring yan, yung itim na kabayo, yung kalagayan ng iglesia, ay nasa ilalim siya ng isang kurap na pamamahala. Ibig sabihin ng kurap, maraming nakawan ang nangyayari. Maraming gulangan ang nangyayari. Maraming kahirapan ang dumanas doon kasi kurap na ang namamahala sa iglesia. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya ang nakalagay po rito, yung pong mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho, 3 takal na arena lamang ang mabibili ding ganong halaga. Ibig sabihin ng timbangan, kapatid, kasi noon, kapag ikaw ay bumibili ng arena, actually dito sa aking Biblia, yan po ay barley. Noon, sa panahon nila ng ating Panginoong Hesus, kapag barley ang kinakain mo, isa kang mababang uri na mamamayan. Kasi ang pagkain noon, trigo, espesyal yon. Pero pag barley, mababang uri ng mamamayan. Ang nagiging pagkain ng mga anak ng Diyos sa panahon na ito, doon sila nagtitiis, bumibili ng mga barley na tinapay, kung gaano ang halaga ng isa rito, kapatid, ganun ang halaga na kanilang mabibili. Ang isang denaryo, ang binabanggit dito, halimbawa, ang isang denaryo, yan ay equivalent ng isang araw nating kita o trabaho. Yan ang halaga ng tinapay na 1 kilong barley na kanilang bibilhin. So nakita nyo po yung laro. Napakahirap ng kalagayan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Ang kanyang iglesia nasa ilalim ng kulay itim na pamamahala, kasi ang pamamahalang ito, kapatid, nung umupo si Constantino sa emperador ng Roma, siya ngayon ang nagiging kurap doon sa iglesia ng ating Panginoon. Walang problema sa iglesia, sa Diyos yan. Ang problema lang, yung namahala, kasi nagiging kurap, nahirapan tuloy ang mga kapatiran at ang iglesia ng Panginoon ay dumidilim ang takbo. Kaya napapansin nyo, kapatid, yun pong ating tinutuklas ay nagbibigay, balik tayo doon sa ating PowerPoint, ay nagbibigay sa atin ng liwanag
kung ano ang magiging kalagayan ng iglesia ng Diyos na tinatahak natin ngayon. Pansinin po natin. Yun pong sinabi niya sa aklat ng 5:1-2-3 ng Apokalipsis, ang sabi roon, siya'y nagtagumpay, ang iglesia ito. Sa panahon ni Jesus Christ, ng ating Panginoong Hesus, nagtagumpay ang kanyang iglesia patungo sa isang karanasan na naging pula at naging itim. Ibig sabihin, pahirap ng pahirap, pababa ng pababa, ang kalagayan ng iglesia. At nung siya'y ipinakita muli, yung tinatawag siya'y nagtagumpay at magtatagumpay, ibig sabihin, ang iglesia ng Diyos, dadanas siya ng karanasan maging sa bingit ng kamatayan, pero bandang huli, magtatagumpay siya kasi siya ay inilalayan ng atin pong may kapal. Yan po ang aklat ng Revelation. So dito, isa-isahin po natin mga kapatid. Taong 314 hanggang 337, sa pangunguna ni Silvestre, siya yung bishop. Kasi si Constantine, umalis yan ng Roma kasi malapit na magtatapos ang kanyang buhay. Matanda na siya. Pumanaw si Constantine sa edad na 64. O yan. I-type nyo sa Google ninyo kapatid. Nariyan yan. Namatay si Constantino, emperador ng Roma, na marami siyang binagong batas, kaya nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ito yung tinatawag na maitim ang kalagayan ng iglesia ng Panginoon sa pangunguna ng mga taong ito. Pansinin po natin. Sylvester became the bishop of Roman Church and closely worked with Constantine and his counselor Eusebius ay reshaping the Christian Church. Doon inilagda, kapatid, pansinin natin, lahat ng nagsasabi na walang sandilong mangyayari, malaking mali yan. Hindi inunawa ng mabuti. Dito pa nga lang ayan, kasaysayan yan, Kahit i-type nila yan sa Google nila, i-type nila sa kanilang lahat na, sa kanilang gadgets, lalabas yan. The first national sandilo sa panahon ni Constantine, kasi dumilim, maitim na kabayo ang kalagayan ng iglesia kasi marami silang binagong batas dyan sa panahong iyan. Napakatagal na panahon, mga kapatid, ang dinanas ng mga anak ng Diyos. March 7, 321. Diyan nagsimula na kung hindi ka susunod, patay ka. Napakahirap. Wala ka nang makain, wala ka nang mainom. Kaya marami, kung napansin nyo po yung mga tinatawag na mga Chaldeans, na sila'y tumakas ng bukid, yan yung mga panahong yan. Kasi dito, binago na nila ang lahat ng mga batas na nagmumula sa tunay na pinanggalingan na kulay puti na iglesia ay unti-unting naging masaklap ang kalagayan kasi binago nila ang batas ng Diyos. Kaya hindi pwedeng magkamali, mga kapatid. Ang banal na kasulatan, hindi rin pwedeng magkamali ang kasaysayan. Dito, May 20, 325, Council of Nicaea, it produced a creed and required that Easter be observed on a certain Sunday on each year. Diyan nagsimula sa kanila lahat. Alam nyo mga minamahal mga kapatid, napakahirap unawain natin. Kasi lahat ng mga theologian, ng mga Catholic Church, alam nila yung kasaysayan. Alam nila kung ano ang nangyari. Alam nila kung ano ang kinahinatnan. Alam din nila kung sino ang nagbago. Alam din nila kung sino ang kapangyarihang ito na lumaganap sa buong sanglibutan. Bakit hindi nila nilabas yan? Mabuti na lang ang propesiya at ang banal na kasulatan nagsasabi ng totoo. Kung hindi natin ilalabas yan, walang maglalabas niyan matapos na lang ang takbo ng ating sanlibutan. So ito'y napakasilan. Pero ilalabas natin ang totoo. Ayan.
Constantine moved his capital to Asia Minor. Nung umalis siya ng Roma, pumunta siya kapatid dito sa Asia, lalo tigit, dyan po sa tinatawag nilang Constantinople. Dyan po yan. Ngayon, yan yung tinatawag na lugar ng Istanbul. Dyan po yan. Pumunta dyan si Constantine. Iniwan ngayon sa lahat ng bishop over the western half of the empire. So lahat ng kapangyarihan, iniwan doon sa Roma. Ang humahawak niyan ay ang mga bishop of Rome, yung mga papa sa Roma. Yan ang gumagawa ng batas. Napakalayo ng lugar niya. Oh. From Rome, bumiyahe siya, nag-Asia, doon tinayo niya ang kanyang Constantinople. Tirahan. Ngayon, lugar po ng Istanbul yan. Kahit i-type nyo yan, nandoon. Yung kanyang lagda, nandoon. Ang kanyang tirahang itinayo. So napapansin natin, ang kalagayan ng iglesia, marami silang binago. Tandaan ninyo kapatid, dito sa kulay itim na kabayo na ipinakita ng Diyos kay Juan, naroon ang pagbabago at paglipat ng pagsamba sa araw ng Sabado patungong Linggo. Kaya mayroon tayong kanta, di ba? 321, si Constantine, ang kanilang kapangyarihan, ang naglipat sa araw ng Sabado patungong Linggo. Kaya ito naman ay tunay at totoo. Isinulat nila yan sa kanilang lagda at isinulat nila yan sa mga banggiitang mga theology ng Catholic Church. Bakit nila inamin yan? Na yan talaga ang tunay at totoo. Kaya dito sa pagbabagong ito, marami tayong masasagasaan. Pero ilalabas natin ang totoo. Convert Catechism, aklat nila yan ng mga banggiitan ng mga theologian ng mga Catholic Church. Sabi ito, which is the Sabbath day. Diyan yan sa ilalim ng kulay itim na kabayo. Diyan yung pagbabago sa lahat ng batas ng iglesia na kanilang kinakatawanan. Di ba? Napakasarap. Bakit? Tinuklas yan talaga totoo sa Panginoon tayo. Saturday is the Sabbath day. Hindi Adventist nagsulat niyan, hindi. Ang mga banggiitan, mga mahuhusay na mga teologyan, dapat isigaw nila totoo. Kaso lang, nandoon sa kanila ang katuparan. Kaya marami ritong nagagalit. Bakit? Hindi daw dapat nating sabihin, hindi. Sabihin natin totoo kasi nandito tayo sa huling kapanahunan. Convert Catechism, sa kanila yan. Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Bakit iniingatan natin ang araw ng Linggo na siyang pagsamba sa halip na araw ng Sabado? Diyan yan sa ilalim, under the umbrella of the power of the papacy. Nandoon siya sa kulay itim na kabayo, kadiliman, kahirapan, kapaitan ang mga anak ng Diyos. Kasi binago nila lahat. Because, ito, malapit na tayo matapos. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sila ang nagsulat, inilagay nila yan sa internet, inilagay nila yan kapatid, dito sa buong mundo. Bakit hindi natin isigaw na sila naman ang naglagay? Tayo'y sumusunod lang sa aklat ng Apokalipsis kasi tayo, ang ating kalagayan, ito rin ang ating mararanasan. So tuloy tayo. Malapit nang mamatay si Constantine. Ayan, patay na siya at the age of 64. Bago siya namatay, nagpabautismo siya sa Kristyanismo. Bakit? Para makuha niya ang simpatiya ng Kristyanismo sapagkat siya ay isang taong pagano. Alam natin ang pagano kung saan yung araw, doon yan lumuluhod sa araw. So alam natin na ang pagsamba sa araw, hindi yan ang nasa banal na kasulatan. Kaya ang Sunday worship, hindi yan sa Diyos, sa kaaway ng Diyos. Ang sa Diyos, araw ng Sabado. Clear ba kapatid? Mabigat.
na aralin. Kasi, nung si Agustin, sumulat na siya doon sa Roman Catholic Encyclopedia, kailangan sumunod ang Iglesia Romana Katolika sa kanilang batas, na ang batas na ito, siya ngayon ang isinisigaw ng buong mundo. At ang buong mundo, ito ngayon ang sinusunod. Niwawalang hiya nila, kapatid. Ang Diyos, insulto yan sa Diyos. Tingnan natin, doktrina ang pinag-uusapan dito. Ang unang naglabas ng doktrina na pwedeng sambahin si Maria, sila yan. Ang naglabas ng doktrina under the umbrella of the Black Horse, sila yan. Sambahin mo ika si Maria, pati yung anak. Wala namang problema sa nanay ni Kristo. Ginagalang natin bilang nanay. Pero yung sambahin, hindi yan Diyos, kapatid. Sila ang may dala niyan. Diyan yan sa kasaysayang iyan. Kaya lahat ng ginagawa nila doon sa pangatlong kabayo, naging maitim ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, kapatid, sobrang napakapait. At ito pa ang kahindik-hindik, mga minamahal na mga kapatid. Pinalitan nila ng lahat ng rebolto ang pagsamba sa tunay na Diyos. Bukod sa ang araw ng Sabado, pinalitan ng Linggo, yung tao sa buong mundo, hinikayat, kapatid, na magsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ang buong mundo naligaw dahil sa kapangyarihang umiiral. Kapatid, tandaan nating mabuti. Tayo ay nasa Diyos. Hindi tayo pwedeng lumayo sa Diyos. Tingnan ninyo. The sun was foremost God with heathendom. The sun has worshiper at this hour in Persia and other lands, kapatid. Ang pagsamba sa araw ng Linggo, pinakalat yan sa buong sanlibutan, na yan ay hindi dapat sundin kasi hindi yan ang pagsamba natin sa Diyos. Napakasakit. Pero yan ang totoo. Iningatan nila, kapag hindi ka sumunod, papatayin ka. Yan ang darating na pagsubok sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan. Mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, dito natin masusumpungan na tayong lahat huwag bibitaw. Sa series number 4, sa ika-4 na kabayo, ito yung kahindik-hindik na nangyari sa bayan ng Diyos. Sa kasaysayan, sa banal na kasulatan, hindi mo pwedeng ipagkaila na tayong lahat ay narito sa huling kapanahunan. Ang nangyari ngayon, yung inuna natin, Laudato Si, repentance, pagpapalit ng kautusan ng Diyos, ito ngayon ang kanilang isusubo sa buong sangkatauhan upang ang buong mundo ay maligaw. Kaya ang sabi, marami, bata, matanda, mga may alam at walang alam, lahat sila magsisiyuko sa kapangyarihan. Lahat sila sumamba na sa hayop o ng kapangyarihang nasa likod ng iglesyang iyan. Mga kapatid, bukas ng umaga, huwag kayong mamawala. Series number 4, ilalabas natin kung ano ang kanilang ginagawa, isa-isa doon sa mga anak ng Diyos. Kung paano nila ito tinurture, kung paano nila ito pinahirapan na ikaw ay susurinder ka kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi yan nagpapababaya sa kanyang mga anak. Don't forget, the unchanging message to a changing world. Series number 4, bukas ng umaga, lahat tayo gigising, kapatid. Susundan nating mabuti kung ano ang galaw ng sanglibutan at kung ano ang galaw ng ating iglesia, ang matira matibay. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang wakas, siya'y maliligtas. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.
Amen.